بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. So alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag ng kitab ng Sahih al-Bukhari, at tayo ngayon ay nasa kitab al-Fitan. So yung mga ibang mga pinaliwanag natin, mga ibang hadith noon na nakaraan, siguro nakatin sila Brother Ismail tsaka si Brother Muhammad Ali Oy. Ang pinaliwanag natin yung mga unang mga hadith ng Fitan. So ang ginagamit ko ngayon ay muktasar. Muktasar na na Sahih al-Bukhari na hindi yung kay Ibn Hajar, ito ay kay Zubaydi. Ito yung very famous na muktasar na Sahih al-Bukhari. Hindi inuulit yung mga ibang riwaya. Palagi ko yan nga. So, pareho yata tayo. Pareho tayo. So sabi rito ng Imam Rahimahullah, Kitab al-Fitan, aklat ng Fitan. Ang Fitan, ito ay jam'ul fitnah. Ito ay plural ng fitnah. Fitnah. Na ang Fitan o fitnah, ito ay isa sa mga mas'ala o issue na napakahalaga sa buhay ng isang Muslim. Na kung may mga ibang mga aralin o mas'ala na dapat pag-aralan, dapat alamin din ng isang Muslim ang tungkol sa mga fitnah. Lalong-lalo na sa fitnah ng kanyang din. So, ang ibig sabihin ng salitang fitnah, literally ay imtihan, iktibar, o ibtila. Examination, test, pagsubok. Yan ang ibig sabihin ng salitang fitnah. Sa origin ng salitang fitnah, sabi nga ni Ibn Hajar sa kanyang Fathul Bari, na idkal ad-dahab pinnar. Nailagay mo ang ginto sa apoy at maghihiwala yung tunay at hindi. Ang tihan sa mga believer. Nasusubukin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga believer at hindi believer para malaman ko sino ang totoong Muslim at hindi totoong Muslim. Ang mu'min at saka munafiqun. So itong ibig na Allah Subhanahu wa Ta'ala, minsan may mga darating sa ating pagsubok na para malaman kung sino talaga ang tunay na believer. Kaya sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang aya na binigay ni Imam al-Bukhari sa kanyang original na sahih, sabi rito, wattaqul fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Nasabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakutan ninyo ang fitnah, Nang fitna na yan, hindi yan dumarating o hindi yan ipinibigay, pinagkakaloob sa mga makasalanan lamang. Ito ay special na sa mga kasalanan. Ito ay binibigay sa lahat. Dumarating ang fitna sa believer at hindi believer, makasalanan at hindi makasalanan. So kaya wag tayong akala natin tayo ay believer na hindi darating sa atin ang pagsubok. Minsan, mas mabigat pa nga ang pagsubok ng mga believer kaysa sa mga taong mga mababa ang iman. So pagkatapos, sabi rito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi rito ng imam, bab kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. So karamihan sa mga binigay dito ay mga hadith. Na ang fitna, una ang fitna. Ang fitna, ito ay nahahati sa dalawa, ang pinaka main niya, kaya lang lahat bumabalik sa kanilang dalawa. Una, ang fitna as-syubuhat. Ano ibig sabihin ng salitang syubuhat? Yung doubt o pag-aalinlangan sa ating puso. Halimbawa, unang-una syubuhat sa ating din. Syubuhat o doubt o pag-aalinlangan sa ating din. Ano yung syubuhat na yan sa ating din? Unang-una sa ating akida. Maraming mga Muslim, kapag hindi nag-aral na akida, nagkakaroon ng syubuhat sa kalang akida. Halimbawa, sabihin natin, sa bab ng asma wa sifat, maraming Muslim na naguguluhan o nagkakaroon ng tinatawag nating fitna o syubuhat sa pag-intindi ng asma wa sifat dahil ginagamit nilang kalang isipan. Kapag ang tinutukoy natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi natin siya maaaring i-describe, ipakilala o ilarawan sa pamagitan ng ating isipan na may pagkukulang. Bakit? Siya ay unseen.
So kailangan tawqifiya tayo, nakati ng Propeta Muhammad sallallahu kung paano niya pinakilala, describe, nilarawan ang kanyang sarili sa kanyang kitab. Tigil tayo, hindi tayo pwede magsalita, sabi natin, ito ang Allah subhanahu, ito ang kanyang katangian, ganito siya, ganon siya. Siya ay pinanganak, hindi pinanganak. So hindi tayo pwede magsalita. Sabi niya sa Quran, lam yalid, walam yulad, hindi siya pinanganak, anak. So yan ang sinabi niya, paniwalaan natin. At titigil tayo dyan. Titigil tayo. At hindi natin yan maaaring ihalintulad sa kanyang mga nilikha, laysa kamithlihi shay. So yan ang syubha na mga Muslim, na mga hindi nag-aaral ng akida, lalo na sa asma wa sifat, na akala Muslim na ako, hindi ko nakala mag-aaral ng akida. Ang Muslim, siya ang pangunahin, ang unang-unang dapat pag-aralan ng kanyang akida upang iligtas niya talaga ang kanyang sarili. Mailigtas niya ang kanyang, sa mga dumarating ngayon ng mga pitna o pansisira o pag nilalagyan ang ating religion ng hindi mga Muslim para haluan ang ating akida. Halimbawa, nakatira tayo sa lugar na hindi mga Muslim. So, lumalaki tayo sa ating lipunan, hindi mga Muslim, nahaluan tayo. Na-adapt natin yung kanilang pamamaraan. So, kung hindi tayo nakahawak sa Quran, sa Sunna, at hindi natin talaga iniintindi ang ating din sa pamagitan at ng ating Islam, at hindi natin ito pinag-aaralan ng masusing pag-aaral, maaaring mahaluan ang ating paniniwala ng paniniwala hindi mga Muslim. Nanauwi ang mga Kristiyano na ginawa nilang tao ang Diyos, ginawa nila ang Diyos ay katulad ng mga katangian ng kanyang mga nilikha. Katulad ng kanyang mga pag-intindi sa bab ng asma wa sifat. Sabi nila, meron kasing mga pangalan. Halimbawa sabi natin, Sam'a, Basar, Ilm, Rahma, pangalan. Halimbawa sabi natin, nakakarinig, nakakakita. Ang paningin at pandinig, wala natin pandinig. Ang kanyang kaalaman, hindi katulad ng ating kaalaman. Halimbawa sa surah Al-Hadid, sabi doon, huwal awul, wal akir, wal dahir, wal batin, wa huwa bikulli shay'in alim. Subhanallah. Sabi niya, siya ang una, siya ang huli. Itong dalawang katangian na ito, comprehension ng complete knowledge sa Allah subhanahu wa ta'ala, ihata, sabi nga natin, ihata, al-ilmiya, as-samaniya. Awul, akir. Ibig sabihin, ihata. Sakop ng kanyang kaalaman. Ang una at saka huli. Sabi, al-awul, wal-akir. Anong sabi ko dito? Ito ay ihata, ano? Brother Abdul Malik? Ihata, ano? Sakop ng kanyang kaalaman. Ang ihata, as-samaniya. Time. Sakop ng kanyang kaalaman ang lahat ng panahon. Dahil siya ang awul, siya ang akir. Pagkatapos sinabi, wad-dahir wal-batin, na siya ang pinakamataas sa lahat, siya ang pinakamalapit sa lahat. Ito naman ay ihata, comprehension ng makan. Ihata al-makaniya, nasakop ng kanyang kaalaman ang lahat ng lugar. Walang lugar na makakaligtas sa kanyang ilm. Ito man ang pinakamataas o pinakamababa sa lahat. Hindi nilamit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na tahad o tahta. At pinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith sahih, sabi ng Propeta, wal awal laysa qablaha shay, wal akhir laysa ba'dahu shay, wal dahir laysa fawqahu shay, wal batin laysa. So pinaliwanag, tinapsir ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ng salitang the first, the last, high, at saka pinakamalapit. Pinaliwanag. Hindi natin yung pwedeng palitan ng tafsir. Hindi tayo pwede magtafsir ng iba. So yan ang mga syubuhat ng mga Muslim. Kapag ginamit na ating ukul na kaser, maliligaw tayo sa bab ng asma wa sifat. Kailangan mag-stick tayo. Humawak tayo ng mahigpit kung anong sinabi ng Allah subhanahu, kung paano pinakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sarili sa kanyang kitab, sa kanyang Quran. At kung paano pinakilala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sunnah al-mutahhara. Pangalawang syubha ng nakahawak sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iba ang ginagawa. Walang dalil. Halimbawa lang kanina, marami ako nakita dyan, nagtatasbih kanina.
Ang may dalil na tasbih ay ganito. Subhanallah, 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 subhanallah. Itong ganito, wala. Yung ganito, wala yung dalil. Yung ganito na inano dito, ang tasbih na may dalil na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinuro niya, sabi niya, subhanallah, 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 subhanallah. Ganon din yung alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pero yung ginagawa ng karamihan na dito, kasi nga 33 nga ito, yung mga ano, subhanallah, subhanallah, yan ay walang dalil. So, ibig sabihin, malilit na bagay na ano, pero kapag wala tayong dalil, ang pinakamaganda talaga lagi, meron tayong proof para more closer at saka malaki ang ating reward. Kasi yan ang ginawa ng propeta. Sige, sige. Mapufall po ba yun siya sa bid'ah? Yung pag-aano mo ba? Actually, brother, yan ay pagkakamali. Lalo kapag hindi mo naman siya talagang ano. Kasi kamay naman ang ginagamit mo. Ang may question yung gumagamit ng mga katulad ng mga ginagamit ng mga Kristiyano. Kasi yung ginamit ng propeta. Pero sa daliri mo, lalo kung hindi mo pa alam, walang problema. Pero kapag alam mo na, mas maganda pumunta ka sa may dalil. Katulad na binanggit ko kanina. Pero hindi siya magiging kasalanan. Ay, hindi siya kasalanan, hindi siya ano. Pero kapag alam mo na, mas maganda, sundin mo yung dalil. Sundin mo yung dalil. Kung alam mo na, nakarating na sa iyo yung dalil, mas maganda sumunod ka sa dalil. So yan ang pangalawang syubha ng mga Muslim sa kanilang akida. Ito ay syubha sa kanilang din. Pangalawang ng fitna na asyahawat. Syahawat. Ano yun? Yung sariling pagnanasa o sariling Kaya ang mga Muslim nagkakamali dahil sa katigasan ng kanilang ulo, ano sabihin natin? Ang Islam, ang basihan, Quran at saka Sunnah, at kung paano ang pag-intindi ng mga salaf ng ummah, ng mga sahaba. Sunod nila, minsan sariling kagustuhan. Kabila, kahit na merong, naniniwala kami sa Quran at sa Sunnah, pero sabi, ito ang aming kinagis na namin sa aming tribo, sa aming mga ninuno, sa aming imam. Kahit ang kalang imam, mukhala pa o salungat sa dalil o sa proof o sa evidence magmula sa Quran. So ito ay syahwat. Sinusunod nila yung sarilang kagusto. Lalong-lalo sa umur ng dunya. Hindi ditong syahwa o pagnanasa. Ang tinutukoy natin dito yung pagnanasa sa babae o sa ano. Ang tinutukoy natin dito pagnanasa na sa bagay na kung anong gusto nating gawin. Kung anong gusto nating sundin. Minsan katotohanan, ayaw natin sundin yung katotohanan. May tayong kaalaman, pero sa pamagitan ng pride at katigasan ng ating ulo, sinusunod pa rin natin yung kamalian. Yung ating kagustuhan. So halimbawa, sa mga halimbawa na yan, halimbawa, yung pagpapatayan ng mga kapwa Muslim. Mga Muslim, sila mismo, mga Muslim, nagpapatayan. So yan ay syahawat. Yan ay syubha ng syahawat. Na dapat ang mga Muslim, unang-una sila magmahalan. Ang kalaban natin ay mga kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kapatid natin, Muslim. Ang kalaban natin, ang ating kaaway, sabi nga lang, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattaqidu aduwillah, awliya. Huwag niyo kukunin ang mga subhanahu wa ta'ala inyong awliya. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattaqidu al-yahudu wan nasara awliya. Huwag niyo kukunin ang mga Yahud at Nasara o mga kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang ginagawa sa atin, sinusulsulan tayo ng mga kaper, pinag-aaway ang Muslim sa Muslim. Sa pamagitan ng, halimbawa, susulsulan yung ating mga pinuno, yung president o king, agawin mo yung pwesto dyan sa mga Muslim na nakaupo dyan, ikaw na natin. Sa pamagitan ng reasa, sulta, kayamanan, oposisyon, o tinatawag nating maging popular sila. Nang dahil dyan, o kaya naman sabihin natin, isa sa mga na yan, na yun nga yung mayroong mga Muslim na naghahangad talaga ng posisyon. Na sinasabi nila, ang Islam, kailangan magkaroon tayo ng amir, ng sultan, magkaroon tayo ng kalipa. Magkaroon tayo ng kalipa. Kailangan hindi maaari sa Muslim na wala tayong kalipa sa panahon na ito. Kailangan natin ng kalipa. Ang kalipa, talagang sa Islam, meron dapat tayong amir. Dapat meron talaga, o kaya may pangkalahatang amir katulad ng panahon ng Propeta Muhammad. Kaya lang ngayon, may pangyayari na hindi tayo nagkakaisa
na hindi talaga hindi magkaroon ng kalipa. So, ang kalipa dapat magbaya lahat ng Muslim. Katulad ng mga kulapa, Rasidin. Katulad ng mga kulapa. Kaya lang ay sinusulsulan yung mga ano na, ito ang ng mga kawarij, ng mga kupar, ng mga hindi mga Muslim, na ito ang inyong ano, dapat magkaroon kayo ng, mayroon sa inyong pinuno. Mayroon sa inyong pinuno. Susuportahan ka namin. Gagastusan ka namin. So kaya yung mga Muslim na mga ano, nasusulsulan sila dahil sa posisyon. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay magdawa, hindi yan ang kanyang hangarin. Hindi niya hinagad maging king, maging president, maging ruler o ano man. Ang kanyang hangad ay pagsamahin ang lahat ng mga, magkaisa ang lahat ng mga tao sa pagsamba. Yan ang kanyang katuruan. Yan ang dalang katuruan ng mga propeta na ipunin ang lahat ng tao at dalhin sa pagsamba sa alang Creator. Hindi yung sabihin, hindi niya sa nanawa, gawin niyo akong king, gawin niyo akong president, gawin niyo akong leader. At nung kanyang pangangaral sa Makkah, inoper pa sa kanya ng mga Quraysh ang lahat ng yan, ang mga lahat ng dunya. Sabi sa kanya, Muhammad, ay may karamdaman na sisiraan ka ng ulo, ipagagamot ka namin. Pangalawa, sabi sa kanya, kung gusto mong ikaw ang maging pinakamayaman, pagsasama-samahin namin lahat ng aming kayamanan, gagawin ka namin pinakamayaman din sa Makkah. At kung gusto mo naman ay kababaihan, ituro mo lang mga babaeng gusto mo at ipapakasal namin sa iyo. Anong sinagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, kahit ipagkaloob niyo sa akin lahat ng dunya, ilagay niyo sa kanang kamay ko ang buwan at sa kaliwang kamay ko ang araw. Hindi ko tatanggapin. Hindi niya pagpapalit ang Islam na kanyang pinapangaral. So, ibig sabihin, yung mga ano na yan, yung mga panawagan na yan, ang kalipa, halimbawa, ngayon ano ng leadership o ano, ang pagkakaisa ng mga Muslim hindi sa ganyang pamaraan. Hindi pinag-isa tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng tauhid. Sa pamagitan ng tamang iman, tamang bilib at saka tamang pagsunod sa Propeta. Kung lahat tayo ay talagang maayos ang ating iman sa Allah subhanahu wa ta'ala at lahat tayo nakasunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tayo sumusuway sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkakaisa tayo lahat at ipagkakalob sa atin ang tagumpay. Pag sinabi, bawal yan, bawal lahat. Propeta, sinabi ng propeta, dumating ang aya, bawal ang alak. Lahat ng taga-Madina, lahat ng mga Muslim, binuhos nila ang alak nila. Eh, mga Muslim, tinatago pa yung alak. Ultimo sigarilyo. Hindi na maiwan. Paano na maiiwan yung Paano na maiiwan yung pagsuway sa Propeta Muhammad, sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ultimo sigarilyo, hindi na maiwan. Isang stop o isang bagay na binigay sa kanila ni Shaitan, hindi na maiwan. Paano na ipagsunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam? Paano tayo magkakaisa sa maliit na bagay? At ang fitna, napakarami. Ang fitna, sabi nga ng isa sa palaging dua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago magtaslim, ano yun? Sa apat. Allahumma inni a'udhu bika minal fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih al-dajjal wa fitnatil adabil qabr. So yung apat na yun. Yan ang mga sa buhay natin dito sa dunya. Yan, lalo at saka fitna sa libingan. Fitna sa libingan. Lagi natin itong ipagdudua at pag-aralan natin yung mga bagay na paghandaan natin na huwag tayong mapahamak dito sa dunya. At lagi ding dua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udhu bika minal fitan ma dahara minha wa ma batan. Hinihiling ko ang iyong proteksyon o pangangalaga o kalinga sa mga fitna na nakikita man o hindi nakikita. Alam ko at hindi ko alam. Hindi ko alam. Pagkatapos sabi rito, wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa taraw na ba'di umuran tungtirunaha. Darating ang panahon, sabi ng propeta, ito ay hadith na binigay dito sa title ng Imam Rahimahullah, na may mga mangyayari na ito ay hindi nyo magugustuhan. Makikita ninyo na hindi nyo magugustuhan. Sa pagkatapos binigay sa atin ang hadith ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, an ibn Abbas radiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man kariha min amirihi shay'an falyasbir fa innahu man kharaja min sultan shibran mata mitatan jahiliyah.
So unang hadith na binigay sa atin sa Kitab Al-Fitan, tungkol mas'ala o sabab ng kung ano ang ating akida ng mga Muslim sa ano ang pakikitungo natin sa ating mga umara, sa ating mga ruler, sa ating mga leader. Ano ang tamang akida sa ating leader? Ano ang tamang pamaraan o ano sa Islam tungkol sa ating mga ruler? Karamihan sa atin ngayon, tayo ay nabuhay sa bansa na hindi mga Muslim. Halimbawa sa Pilipinas, tapos ang Amerika, ang Europe at mga ano. Nakikita natin sila, karamihan sa mga bansa na yan, na hindi mga Muslim, sila ay walang pagmamahal, walang paggalang, at lagi na lamang salungat sa kanilang pinuno. Lagi silang sumasalungat. Kailangan sa kanila, ang kanilang pananaw sa pamunuan, dapat mayroong opposition o kalaban. Dapat may kakalaban sa pinuno. Para ang pinuno, kung meron siyang mali, merong kakalaban sa kanya. Sa Islam yan ay pinagbabawal. Kailangan sa Islam, ijtima, magkakaisa. Kailangan sa Islam, ang ano sa Islam, obedience sa pinuno. Obedience sa pinuno. Ano nga sa atin? Ya ayyuhalladhina amanu, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Obey Allah, obey the messenger, at pagdating sa amir, hindi sinabing ati, wa ulil amri minkum. Obedience sa Allah at saka sa sugo, pwede tayong sumunod sa kanya. Pwede tayong sumunod sa kanya. Ito ang ano dito. Ngayon, sa bansa na hindi mga Muslim, sa bansa na hindi mga Muslim, ang obedience sa amir ng hindi mga bansa na hindi mga Muslim, sa umur lamang ng dunya. Tandaan natin, huwag natin i-confuse ang sarili natin. Kapag ito ay sa umur ng ating dunya, pwede tayong sumunod. Ngayon, kung sa umur ng ating din, na hindi naman bukala pa, sa umur ng at ito'y pinagkasunduan ng mga ahlul ilm, ng mga people of knowledge, katulad halimbawa, ng mga masjid, pandemic, at ito'y meron tayo mga dalil na ito'y darar, kapahamakan sa mga Muslim, so pwede tayong sumunod, pasamantala magsara sa bahay ng panahon talaga ng ano. O kaya naman, sabihin natin ngayon, layo-layo, merong distance, ito ay, unang-una, ito ay advice sa atin na mga ahlul hal, na mga expert na mga Muslim na mga sa medicine, ito ay sumasang-ayon sa Sharia. Ito ay sumasang-ayon sa Sharia. Pero ng ating din, hindi natin pwedeng kunin sa mga kupar. Unang-una sa ating akida, pangalawa sa ating ibada, sa takarrub sa Allah subhanahu, at maging sa ating muamalat, kailangan meron tayong limitasyon. At ito ay umur ng dunya, sa umur ng dunya. Kaya sabi rito na yan ang problema sa ating mga Muslim, na isa sa fitna na karamihan sa ating mga Muslim, na yan ang kinagis na nating paniniwala o kinagis na natin na ang mga tao walang ginawa kundi magsalita ng laban sa kanilang pinuno sa publiko. Binabastos nila ang kanilang pinuno, hindi na ginagalang. Sa Islam, dapat mahalin natin ang ating pinuno katulad ng pagmamahal natin sa kapatid nating Muslim. Kung anong pagmamahal natin sa ating Muslim, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili, dapat mahalin natin ang ating pinuno Muslim. Walang pagkakaiba ang pinuno at saka ordinaryong Muslim sa pagmamahal. Sinabi, la yu'minu ahadukum. Ang tinutukoy dito, lahat ng Muslim. Sinabi dito, mahalin lang yung ordinaryong Muslim na makasalanan. O pinuno mo na ano. Lahat dito, lahat ng Muslim. Una, karapatan ng kapatid nating Muslim. Pinuno man o hindi pinuno, mayaman man o mahirap. Ano man lahi yan, itim man o puti, yan man ay maganda man o pangit, siya ay may karapatan ng ating pagmamahal. May karapatan ng ating paggalang. Dapat igalang natin ating mga kapatid ng mga Muslim. Sa ating mga pinuno, sa ating mga magulang, sa ating mga matatanda, may karapatan sila ng ating paggalang. At sa atin, hanggang sa ating mga mudir, sa ating mga magulang, kailangan natin sumunod sa kanila. As long na sila ay hindi sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa umur ng ating ng dunyawiyah.
Sa umur ng dunyawiya, kapag hindi naman talaga ito, ano sa Islam, pwede tayo, halimbawa sabihin natin, yung mga sa traffic light na yan, na hindi naman nakakaano, sinabi ng Amir na, ito ang mga batas sa trapiko, ito ang batas dito sa inyong lipunan, yan ay, dapat natin sundin. Dapat natin sundin. Ngayon, ang ating Amir, hindi katulad ng ginagawa ng mga hindi mga Muslim na tayo ay bastos, lapastangan sa kanila. Kahit sila ay babae man o lalaki. Actually, sa Islam talaga, hindi pinapahintulutan ang pinunong babae. Hindi pinapahintulutan sa Islam ang mamuno ang babae. Kaya lang, kung merong namumuno na babae na hindi talagang pinahintulot, kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa, mga mudira ng mga madrasa, o ano man, ay dapat natin sila igalang. Dapat natin sila igalang. Hanggat maaari talaga, huwag maglalagay ng pinuno na babae. Dapat talaga ang pinuno ay lalaki. Yan ay pinagbabawal sa Islam ang paglalagay ng namumuno na babae. Dapat lalaki. Walang propeta na babae. Walang umara na babae. Ng panahon ng propeta Muhammad ng mga kalipa. Ang Khulafa ar-Rashidin. So, dapat natin silang igalang, huwag tayong magsasalita ng laban sa kanila sa publiko. Kung gusto natin talagang, kung alam natin na sila ay makasalanan, pasik, disobedience sa Allah subhanahu wa ta'ala, pwede natin silang payuhan in private. Sa private. Hindi natin yung hihiyain natin sila sa tao. Hindi yan pamamaraan ng Islam katulad ng ginagawa natin. Minsan sa Facebook, harap-harapan, binabastos yung mga pinuno, mga ano. Hindi yan pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yan pamamaraan ng mga sahaba. Hindi yan pamamaraan ng mga sahaba, ng mga tabi'in, ng mga imam. Pinagduduapan lang kalang pinuno. Pinagduduapan lang kalang mga pinuno. Nagabayan. Dahil kapag gabayan ang ating pinuno, malaking kabutihan ang mangyayari sa atin. Kapag, halimbawa, sabihin natin, kung tayo ay nagkiklaim na tayo ay tagasunod ng Islam. Ngayon, kung ang ating pinuno ay lagi natin pinagdudua at lahat tayo ay nagkakaisa sa kabutihan, maaaring kapag siya ay karamihan nasa kabutihan, wala siyang choice kundi sumama sa atin. Wala siyang choice kundi sumama sa atin. O sabi rito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, man kariha min amirihi shay'an falyasbir. So ito na ang ano sa atin, ito. Kung meron kayong makita o maobserbahan o matunghayan na mga bagay na ginagawa ng inyong pinuno, na inyong kinamumuhian, hindi nyo nagugustuhan, so kahit ano, shay'an, palyasbir. Ano sa atin? Magsabar tayo. Hindi yung katulad ng ginagawa ng karamihan sa atin, mag-rally tayo, mag-demo tayo, mag-courage tayo sa ating ruler, palayasin natin yung ruler na yan, palitan natin yan. Hindi yan maliit na issue. Yan ay malaking fitna. Yan ay malaking fitna. Katulad ng ginawa ng mga karamihan ahlul fitna sa Iraq, sa Egypt, sa Syria. Sabi nga ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kung ang mga ay hindi nagkurod sa kanilang amir, ang kanilang katayuan nung sila ay hindi pa sila nagkakaroon ng civil war sa kanilang lugar, ay mas mabuti, mas worse ang ginawa nila sa pamagitan ng pagkurod nila sa kanilang ruler. Nalawalan sila ng bansa, naging refugees sila, nawala sila ng tahanan, nire-rape ang kanilang mga kabaihan at nangangamatay ang kanilang mga kabataan. Natin na meron tayong kunting pagsubok o tinatawag natin dahil sa ating sarili kagagawa pagitan ng ating amir, pinagkalooban tayo ng amir na disobedience, pinagbabawalan ng mga Muslim na magsara sa masjid, na ilantad ang kanilang Islam. So, may karapatan pa rin siya ng katulad ng karapatan ng mga ordinaryong kapatid natin. Ng ugali sa sabar kapag ito ay nakamit ng isang tao. Dahil kapag walang sabar ang isang taong walang sabar, yan ang may pinaka-ugali. Ano, walang pagtitiis? Ang taong walang pagtitiis, hindi maganda ang kanyang ugali. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sala, kumuha kayo ng tulong o ng isti'ana sa sabar at saka sa sala. Ang sabar, ito ay tulong na ipagkakaloob sa atin dito sa dunya para magkaroon tayo ng mabuting akhlak. At ang sala, ito naman ay tulong sa atin upang pagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang ibada na mapalapit tayo sa Kanya.
Kaya nabanggit yung dalawa na yan. Sabar at saka sala. Ano ang dudulot sa atin ng sabar? Upang makamit natin ang magandang akhlak sa dunya. Bakit dapat pangalagaan natin ang sala? Upang mapalapit tayo ng husto sa ating Rab. Sa ating Rab. Sa ating Rab. So kaya sabi dito ng propeta, ang advice sa atin, kapag may problema sa pamunuan, hindi sinabing mag-debo kayo, magsalita kayo ng masama sa inyong pinuno, murahin yung inyong pinuno, magsulat kayo ng laban sa inyong pinuno. Ano sabi ng propeta? Palyasbir, bilisan, bilyad, bilamal. Maging yung ating pagkamuhi sa kanyang puso, magsabar tayo. Ating Amir. Yan ang dakilang advice sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napakagandang ugali. At hindi yan ugali ng ordinaryong Muslim. Yan ay talagang ugali ng isang mu'min. At sino nag-advise dito sa atin? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dapat kunin natin ang advice. Hindi tayo kukuha doon sa mga ahlul fitna. O sa magdudulot sa atin ng pauda, ng confusion sa ating religion, confusion sa ating pamumuno, sa ating mga pinuno. Maging si Firaon nang ipadala si Prophet Musa at saka si Harun alayhi salam, sabi doon, waqul lahum qawlan, waqul lahu qawlan layyina. Ibig sabihin, si Firaon ang pinaka-jabbar, pinaka-masamang uri ng tao na nag-claim ng ana rabbukumul a'la. Pero sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pumunta kayo kay Firaon sa kafir, hindi sinabing magsalita kayo sa lahat ng mga tao sa ano yun, tawag doon sa labas ng araw, wala pa namang sa stage, si Firaon, masamang tao, si Firaon, ganito, hindi sinabi na, pumunta kayo sa kanya in private, kausapin niyo siya, ng private, puntahan niyo siya, lumapit kayo sa kanya. So ito ang turo ng Islam. Asal, sabar, pakitungo ng mabuti upang tanggapin ang ating pamaraan ng dawa. Kaya sabi rito ng propeta palyasbir. Ngayon, kung sino hindi magsasabar, anong mangyayari sa kanya? Kung sino hindi magsabar, fa innahu man kharaja min sultan shibran. Kung sino ang magkurod ng salitang kharaja. Ha? Susuway sa Ang ibig sabihin dito ng salitang kharaja, magkurod sa samawata. Kasi ang origin ng ating relasyon sa ating Amir, sam'a wa ta'a. Alaykum bisam'a wa ta'a. Pakinggan natin ang kanyang kautusan, ang kanyang mga sinasabi, at sundin natin ang kanyang mga pinag-uutos kapag hindi ito pinagbabawal sa Islam. Ibig sabihin, la ta'a li makhluq bima'siyatil khal. Ma'siyatil kapag pagsuway sa ating Creator. So ngayon dito, ang tinutukoy dito, ang sino mang magkuruj o umalis, lumabas, hindi sumunod at hindi makinig sa ating pinuno, ano sabi rito ng kharaja min sultan, ang tinutukoy dito sultan, ruler. Shibran, kahit sabi dito ng shibran, maliit na bagay lamang, shay'a, maliit na bagay, mata mitatan jahiliya. Kapag siya ay namatay na ganyan ang kanyang paniniwala, ang kanyang akida, sa bab ng tinutukoy natin sa ating mga umara, siya ay namatay na katulad ng mga taong namatay ng jahiliya na wala pang revelation, wala pang katuruan, hindi nila alam kung ano ang relasyon, ang pakikitungo ng Muslim sa kapwa niyang Muslim na pinuno. Dahil sa Islam, lahat may sistema, nidam. Lahat may sistema. Ano ang imam sa sala? Merong katuruan, hindi pwedeng kung sino-sino lang mag-iimam. Merong pag-iimam. Paglalakbay, may imam. Sa bahay. So, ang tinutukoy dito na kung sino man ang lumabas sa pagsunod at pakikinig sa kanyang imam, sa kanyang ruler o pinuno, siya ay namatay katulad ng mga taong namatay sa jahiliya. Na hindi siya sumusunod sa katuruan ng Islam. Ng Islam ay merong batas. Ang Islam merong sistema, hindi ito pauda, hindi ito teaching o religion ng confusion. Katulad na nabanggit natin kanina sa ayah sa Fadlul Islam, sabi nga natin kanina, walang syak.
Ano mang hahanapin mong katuruan tungkol sa ano? Nandyan ang tungkol sa ano ang paniniwala natin sa ating pinuno? Ano ba ang karapatan sa atin ng ating pinuno? Anong karapatan sa atin ng ating kapwa, ng Muslim, ng hindi Muslim, at lahat ng mga karapatan. Inshallah, kapalagay ko hindi na tayo pupunta sa pangalawang hadith. Inshallah, tayo ay napapahaba na, inshallah. So hanggang dito lang muna. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.